Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin. Ako'y kilala nila rin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ni numan. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ni numan sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good evening po sa inyong lahat. Pakibati muna mga katabi natin ng Happy Easter. Palakpakan natin ang ating Panginoong muling nabuhay para sa atin. Mas malakas sa palakpak para kay Kristo. Nakakatuwa ho kayo. Ito ang aking unang misa po dito sa inyo. Pero naalala ko, nung ako'y naka-assign pa sa Espiritu Santo, nung ako'y batang pare, andito ko nakita ko si Kuya Brian, no? Dati siya nasa Espiritu Santo. Alam mo ninyo, ako'y nagbigay na ng recollection dito. Pero kung ako nagkakamali, ito ang first mass ko. Kaya salamat kay Ate Joy at ako'y naimbitahang magmisa dito. At nakakatuwa ho kayo kanina, talagang gloryang-gloria ang Easter dahil sa pagpalakpak ninyo. Pero wag nating kalilimutan ang tama, pinakadakila at pinakamalakas sa palakpak ay para sa ating Panginoong Hesukristo lamang. Amen? Tayo ay nasa ika-4 na linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay. At kagaya ng aking nasabi, hindi lamang ito nobenaryo. Dahil ngayon po ay Saturday ng gabi, anticipated Mass na po ito. Ito ay misa na para sa ika-4 na linggo ng Easter. At ang ika-4 na linggo ng Easter ay ang tinatawag din nating The Good Shepherd Sunday. At tayo ay nakikiisa sa buong mundo sa pananalangin para sa bukasyon. Ang bukasyon lalo na sa pagpapari, pagmamadre at buhay relihiyoso. The Good Shepherd Sunday. At tamang-tama mga kapatid, sapagkat ang buong Santa Iglesia Katolika ay nagdiriwang pa rin hanggang ngayon sa pagkakaloob sa atin ng ating bagong pastol, ang bagong Santo Papa, Pope Leo XIV, Papa Leon. Sabihin natin ng malakas, Habemus Papam. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa ating bagong Santo Papa, Pope Leo XIV, Papa Leon. Ano ang kaya siguro may mga sumabaybay sa inyo, madaling araw, noong dito sa Pilipinas, nung nagputi na ang usok. Makakatawa yung mga nasa Facebook, pati ba naman mga niluluto sa Mang Inasal, sa Andoks, pagputi na Sabi nila, akala ko may Santo Papa na luto lang pala yung Andoks, no? Pero pumuti na ang usok nung madaling araw. Binigay na ang kapalit ng ating mahal na si Pope Francis. Sumalangit na ang kanyang kaluluwa.
Binigay sa atin ng bagong Santo Papa. At naalala ho ninyo, ano ang unang winika ni Pope Leo XIV? Sumainyo ang kapayapaan. Peace be with you. Pero mga kapatid, sa totoo lang, ito ang bigay ni Kristo nung siya ay muling nabuhay. Nung siya'y nagpakita sa mga alagad, kahit nakasarado ang kanilang pintuan, siya'y lumitaw sa harap nila at ang una niyang binigay, sumainyo ang kapayapaan. Pero sa buhay, ito rin ang huling binibigay natin sa huling sandali ng buhay. May you have rest in peace. At sana nga mga kapatid, bago tayo pumayapa pag namatay, sana maging payapa rin tayo habang tayo'y nabubuhay. Kaya yung may you have rest in peace, huwag niyong katakutan yun na para bang pagpatay lang sinasabi yun. Kaya nga pa nagmimisa tayo, ito rin ang bigay natin sa bawat isa. Peace be with you. Nung ako'y naka-assign pa sa Mandaluyong sa San Felipe Neri, mahaba rin yung aming simbahan. 8 years ako doon. Pag linggo, isa lang ang misa namin sa patay, 1:30. Kaya kapag may patay sa linggo, pag linggo, sabay-sabay ng minimisahan. Dahil mahaba, kaya namin hanggang 5, 7, 8, 10 patay. Nakahilera. Isa lang ang dasal ko, huwag magkapalit-palit ng kuha pagkatapos. Dahil nga hindi na natabihan sa dami. Pag ako nagmimisa sa patay, tinitignan ko talaga yung patay. Aminin natin, may mga tao kahit matanda na, takot tumingin sa patay. No, may kilala kayong ganon. Madaya nga lang, tayo nakatingin, sila nagsesesto na, nagme-merienda na, dahil ayaw tumingin. Pag ako tumitingin sa patay, tinitignan ko talaga. At pag tinitingnan ko yung patay, para bang may sinasabi yung patay, para bang sinasabi ng patay sa akin, ako ngayon, bukas, ikaw naman. Mga kapatid, ang kamatayan ay hindi kinakatakutan, kundi araw-araw pinaghahandaan. Kaya napaka-palad ho ninyo ang patron ninyo si Saint Joseph. Ang patron ng masaya at payapang kamatayan. Pero katulad ng mga alagad ni Kristo, kagaya ni Pablo at Bernabe sa unang pagbasa, huwag mong isipin na ang kapayapaan ay makakamit. Huwag mong isipin na ang kapayapaan ay mararanasan lamang kapag walang pagsubok, kapag walang pag-uusig, kapag walang paghihirap. Kaya pag kinakamusta ka, kamusta ka? Naku, ang gulo-gulo ng buhay ko, ang daming pagsubok, ang daming umuusig, ang daming kumokontra, ang daming naninira. Kailan ba papayapa ang buhay ko, Panginoon? Huwag niyong kalilimutan ang halimbawa ng mga alagad. Ang kapayapaang binigay ni Kristo ay kapayapaang hindi pagtakas, hindi pagtalikod sa mga pagsubok, kundi ang matapat, matatag na pagharap upang labanan at pagtagumpayan ang bawat tukso ng kasamaan at kasalanan. There is peace in goodness. Sa buhay, hindi laging nadadaan sa lakas, sa dahas, sa talino ang tagumpay. Mga kapatid, may mga laban, may mga hamon na mas maipapanalo ng katahimikan mo, ng kabutihan mo. Hindi lahat pinapatulan para magkaroon ka ng kapayapaan. Minsan, ang kapayapaan nagsisimula sa katahimikan, sa kabutihan. At ito ang mas dapat nating hangarin. Ito ang mas dapat nating pagsikapang makamtan.
ang mapabilang tayo sa pangitain na binanggit ni San Juan sa ating ikalawang pagbasa. Sana dumating ang araw, maging isa tayo doon sa maraming taong araw-gabi nasa harap ng trono ng Panginoon. Silang mga kinupkup ng Panginoon bilang gantimpala sa pagtatagumpay nila, sa labang hinarap nila, sa pagsubok at pag-uusig. At mga kapatid, huwag niyong kalilimutan, ito ang pangako ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon. Si Jesus ang mabuting pastol. At ang sabi niya, sino man ang makinig, maniwala at sumunod sa akin, hindi mapapahamak, hindi maaagaw nino man. Napakasarap nun. Manatili ka kay Kristo. Hindi kanya pababayaang maagaw ng pera mo, ng talino mo, ng kasikatan mo, ng posisyon mo, ng kapangyarihan mo. Peace is not the absence of noise, but the presence of God's voice. Hindi kawalan ng pagsubok, paghihirap, pag-uusig ang kapayapaan, kundi ito ay makakamit sa pakikinig at pagsunod natin sa salita at halimbawa. Tumulad tayo kay San Jose. Nung siya'y tinawag, pinili na maging ama ni Kristo sa mundo, ibinigay din niya ang oo sa pamamagitan ng anghel sa kanyang panaginip. Mga kapatid, may biyaya sa pagtalima. At kung meron mang unang nagturo sa atin ng anak, sumunod ka, siyempre, ang ating mga nanay. Happy Mother's Day po sa mga nanay na nandito. Palakpakan natin ang ating mga nanay. Happy Mother's Day. Alam nyo, isa lang naman ang pakiusap ng bawat nanay. Walang magulang. Nanay na naghangad na mapahamak ang kanyang anak. Anak, kung sumunod ka lang, hindi ka bumagsak. Kung sumunod ka lang, hindi ka napahamak. Kung sumunod ka lang, hindi ka nasaktan. There is grace in obedience. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin at nobenaryo, sa tulong ng panalangin ni San Jose, sana araw-araw mapaglabanan natin ang anumang tukso ng kasamaan at kasalanan. At katulad ni San Jose, huwag kayong matakot na ibigay ang oo pag tinawag kayo ni Kristo. Walang tinawag ang Diyos na pinabayaan niya. Amen.